Isang magandang gabi po muli sa atin mga kaibigan. Tayo po ay narito na sa ikatlong serye po ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Nung una pong pagkakataon na tayo po ay nag-aaral ng Biblia, ay atin pong pinag-aralan ang tungkol sa banal na kasulatan na siya lamang po nating maaaring panghawakan bilang basihan ng ating doktrina at paniniwala. Noong ikalawang pag-aaral po natin ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa paglalang na kung saan atin pong natuklasan na may isang Diyos na manlalalang ng sanlibutan at bilang kanyang mga nilalang ay tayo po ay may tungkulin na at layunin at responsibilidad na alagaan at ingatan ang lahat ng nilalang ng Panginoon. Atin rin pong natuklasan na ang sanlibutang ito ay nalalang sa loob ng 6 na literal na araw at ng 7 araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang madlang ginawa at nilikha. Sa gabi pong ito, ang atin po namang pag-aaralan ay may kinalaman po sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Ang topiko pong ito ay isa sa pinakamaganda at pinakakakaibang doktrina ng Biblia na sinasampalatayanan po ng mga Adventista. At sa gabi pong ito ay atin pong matutuklasan ang tungkol po sa malaking tunggalian. Pero bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay humingi ng kapangyarihan sa Diyos na atin pong maipresenta ng maganda ang mensaheng ito. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, sa gabing ito o Diyos, kami naritong muli nag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa dakilang Diyos, ang iyong kapangyarihan ang lumukob sa aking mga tagapakinig, ganyan rin sa iyong lingkod. Buksan ang aming isipan, ganyan rin po ang aming puso. At nawa ang katotohanan na mahahayag sa gabing ito ay magsilbing daan upang kami Panginoon ay patuloy pa na magsiyasat sa mga katotohanan ng banal na kasulatan. Maraming salamat dakilang Diyos sa iyong pag-ibig sa amin. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad po ng ating nakagawian, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ay atin pong isinasaalang-alang muna ang ilang katanungan na kung saan ay atin pong makakasama sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Narito po ang mga katanungan na atin pong makakasalamuha sa ating pag-aaral. Ito po ang unang katanungan. Sino si Lucifer? Sa ating pong kapanahunan ay maraming nagtatanong, ano ba ang kaibahan ni Satanas kay Lucifer? Sila ba ay magkaibang nilalang o sila ba ay iisa lamang? Atin po nga alamin kung sino po ba si Lucifer ayon sa banal na kasulatan at ano ang kanyang hitsura. Hindi po nakakapagtaka sa ating kapanahunan mga kaibigan, mga kapatid, ay marami pong nagtataka kung ano ba talaga ang hitsura nitong si Lucifer o ni Satanas. Totoo nga ba na siya ay may sungay? Totoo nga ba na siya ay may mahabang buntot? Totoo nga ba na siya ay may pangil na mahaba? Totoo nga bang siya ay may kulay itim na damit? At meron siyang tirahang punong-puno ng apoy. Atin pong alamin sa gabing ito kung ano po ang tinuturo ng Biblia ukol sa bagay na ito. At ano ang gawain niya. Atin rin pong alamin kung ano po ang gawain nitong si Lucifer o nitong si Satanas sa ating daigdig o sa ating mga tao. At saan siya nagmula. Napakahalaga po nating matuklasan at malaman ang pinagmulan po nitong si Lucifer o nitong si Satanas. Atin po nga alamin sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos kung saan ba nagmula itong si Satanas. Paano siya naging Satanas? Lingid po sa ating kaalaman, mga kaibigan, mga kapatid, si Lucifer po ay nilang ng Diyos. At ang tanong po ay saan naman nagmula itong si Satanas? At sa gabi pong ito ay tayo'y malilinawan. Ano ang ginawa ng Diyos upang siya'y sansalain? Lahat po ng ito ay ating makakasama. At may kinalaman ba tayo sa tunggalian? Bilang mga tao, ano ba ang ating kinalaman sa malaking tunggalian na nagaganap sa pagitan ni Kristo at ni Satanas? At ang huling tanong ay sino ang magwawagi sa labanang nagaganap? Nais ko pong isaalang-alang natin mga kaibigan, mga kapatid, ang tala ng banal na kasulatan patungkol po sa pinagmulan ni Lucifer na kung saan ay atin pong tinatawag sa ating kapanahunan na Satanas. Ganito po ang tala ng banal na kasulatan patungkol sa bagay na ito. Sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 28, talatay 13 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos.
Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan, ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilyo, ang onyx, at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong panderita at ng iyong mga plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Sinasabi po nung talata ng banal na kasulatan sa aklat po ng Ezekiel na siya raw po ay nasaan? Nasa halamanan raw po ng Eden. At sabi po ng Biblia, ang kanyang kasuotan ay mga mamahaling bato. Sabi pa nung talatay ano? Sabi po nung talatay, ang iyong kasuotan ay ang sardyo, ang topasyo at ang diamante. Kaya ukol po mga kaibigan, mga kapatid, sa paniniwala na sinasabi at pinaniniwalaan ng maraming mga tao sa ating kasalukuyang panahon na ito raw si Lucifer o si Satanas ay may masamang hitsura at ang damit daw niya ay kulay itim na nakatira sa apoy, hindi po ito sinasang-ayunan ng Biblia, sapagkat nang siya po ay lalangin ng Diyos, siya po ay nagtataglay at mayroon po siyang kasuotan na magaganda. At sabi nga po ng Biblia ay berilyo, onyx, haspe, safiro, esmeralda, karbungko at ang ginto. Sa katunayan po mga kaibigan, wala po tayong makikita ngayon na tao na nagtataglay ng kasuotan na katulad ng sinasabi po ng Biblia na kasuotan nitong si Lucifer na kanyang nilalang. Kundi siya lamang po, ganun po kaganda ang kasuotan ni Lucifer nang siya po ay lalangin ng Diyos. At sinabi pa po ng Biblia, nang ikaw ay lalangin ay nangahanda. Nais ko po mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong tingnan ang puntong ito. Si Lucifer po, sabi ng talata, ay siya po ay isang nilalang. Kaya po sabi ng talata, nang ikaw ay lalangin. So ibig sabihin po, itong si Lucifer na ito ay hindi siya Diyos, kundi siya isang nilalang ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa sa talatang 14 ito, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatapkip. Kung atin pong mapapansin sa Biblia, may iba't iba pong antas ng anghel. Mayroon pong tinatawag na anghel na tagatanod o sa wikang Tagalog ay, wikang Ingles ay guardian angel o tagapagbantay. Meron din pong klase ng anghel na mensahero ng Diyos. Meron din pong anghel na tagatala ng ating mga ginagawa. At meron din pong mga anghel na tinatawag o pinakamataas na antas ng lahat ng mga anghel sa langit ang tinatawag na kerubin. At ito pong si Lucifer ay isa po sa pinakamataas sa pinuno ng mga anghel at siya po ay tinatawag na anghel na kerubin. Kaya sabi po ng talata, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng batong mahalaga. At nais ko pong tingnan natin yung talatang 15, ito ang sabi, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay matagpuan sa iyo. Sabi po ng Biblia, ito pong si Lucifer ay nasa banal na bundok ng Diyos. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. At sabi po ng Biblia, siya po ay nasa sangkalangitan sa banal na bundok ng Diyos at siya po ay isang sakdal nang siya po ay lalangin ng Panginoon. Ngunit ang sabi sa kaputol na talatay, hanggang sa ang kalikuan ay matagpuan sa iyo. So originally, nang lalangin ng Diyos, itong si Lucifer, siya po ay perpekto, sakdal, walang kapintasan, walang pagkakasala, walang bahid ng kasalanan o kalikuan sa kanya. Ngunit, may sinabi rin ng Biblia, ang kalikuan ay natagpuan sa iyo o sa kanya. At sabi pa po sa aklat ng Isaias 14, versikulo 13 at 14 ito, sapagkat napakahalaga po nating alamin kung ano po ba ang pinagmulan ng pagkakasala ni Lucifer, sapagkat sabi po kanina, siya ay perpektong nilalang. Ngunit ang kalikuan raw po, sabi ng Biblia pa rin, ay natagpuan sa kanya. Ano po ba ang pagkakasala o pagkakamali o pagsalangsang na ginawa ni Lucifer kaya siya ay natagpuang nagkasala at ang kalikuan ay natagpuan sa kanya? Ito po ang tala ng Isaias 14, versikulo 13 at 14. Sabi po ng Diyos ay ito, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas
ang aking luklukan sa itaas na mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Kung atin pong papansinin, kaibigan, yung talata, nakasentro po ito sa kanya. Kaya po kung atin mapapansin, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo. Kung atin pong mapapansin, ito pong si Lucifer ay naging self-centered, o sa wikang Tagalog ay nakasentro sa kanyang sarili. Ito po ang pinagbulan ng kanyang pagkakasala. At sabi pa sa 14, ako'y sasampa sa itaas na mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Kung atin pong babalikan kanina yung talata, sinabi po, ikaw ay nilalang ng Diyos. Ngunit ang nais po ni Lucifer, sa kabila na siya'y isang nilalang lamang ng ating Panginoon, nagnais po siya na maging gaya ng kataas-taasan o maging kapantay baga ng Panginoon. So, sinasabi po ng kautusan ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung si Lucifer ay magiging Diyos din, dalawa na po ang Diyos. So, hindi po sinasang-ayunan ng Panginoon ang ganitong pag-iisip, sapagkat sinabi ng Biblia, may isa lamang pong Diyos, at si Lucifer ay nakikipantay at nagnanais siya na maging katulad ng Diyos. Ito po ang pagkakasala na kanya pong nagawa, kaya sinabi ng Biblia na hanggang sa ang kalikuan ay matagpuan sa iyo. At dahil po sa kanyang pagiging sentro sa kanyang sarili, at dahil sa kanyang pagnanais na maging kapantay ng Diyos, ano ang sabi ng Biblia? Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 16 at 17. At ikaw ay nagkasala. So matapos pong naisin ni Lucifer na ang kalwalhatian, ang karangalan ay isentro sa kanyang sarili, at matapos niyang maging nais, maging katulad ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, ikaw ay nagkasala. Kaya't anong nangyari nang siya'y magkasala? Kaya't inihagis kita ng parang dumi mula sa alabok ng Diyos. Alam po natin, kaibigan, mga kapatid, na sa langit na bayan na kung saan si Lucifer ay dating naninirahan, ay hindi po pwede ang kasalanan o ang kalikuan doon. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Inihagis siya na parang dumi mula sa bundok o sa langit na bayan ng ating Panginoong Diyos. At sabi pa sa talatang 17, ito ang kanyang pagkakasala. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ang isa pong pagkakasala na ipinagkasala nitong si Lucifer, na natagpuan siyang may kalikuan, ay nagkaroon po siya ng pagmamataas sa kanyang puso. Ang pagmamataas po ay isang elemento o isang pagkakasala na kung saan ay kalimitang dumadaya sa ating mga tao, at siya ring nagpabagsak sa isang perpekto, banal at walang kapintasang anghel na si Lucifer. Sabi dito, iyong ipinahamak ang iyong karunungan. Ang una po, siya po ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Ikalawa, siya po ay ipinahamak ng kanyang karunungan. Ang karunungan po, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang napakahalaga at napaka-importante sa isang tao o sa isang may buhay. Ngunit kung ang karunungang ito ang magpapahamak sa atin, ay hindi po ito nagiging maganda ang resulta. Wala pong problema o wala pong mali sa magkaroon ng karunungan. Ngunit kung ang karunungan ang maglalayo sa atin sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Lucifer sa Diyos, dahil sa kanyang katalinuhan at sa kanyang karunungan, siya'y nagmataas, lumayo sa Diyos, ito po ay isang napakapanganib na bagay. Kaya po ang leksyon na ating makukuha sa talatang ito ay hindi po dapat tayo magkaroon sa ating puso ng pagmamataas ng dahil po sa ating kaalaman o ng dahil sa ating karunungan. Sabi pa dito, dahil sa iyong kaningningan, ang kagandahan, ang kasikatan, ang karunungan, ang kaningningan ay hindi masamang bagay. Ngunit ang mga bagay na ito, kung ito'y gagamitin natin sa ganang ating sarili, sa pagbibigay ng kalwalhatian sa ganang atin, ito po ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. At anong ginawa ng Diyos matapos siyang matagpuan? Aking inihagis ka sa lupa. So, sabi po ng Biblia, siya po ay perpekto na lalangin na sa langit na bayan, ngunit dahil sa kanyang pagkakasala, ang ginawa po ng Diyos, siya po'y itinapon mula sa langit, at saan po siya naroon? Inihagis sa lupa. So originally po, itong si Lucifer ay nagmulhat sa langit na banal na bayan, ngunit dahil sa kanyang pagsalangsang, siya po'y inihagis sa lupa.
Kaya po siya ay nasa saan ngayon? Nasa atin pong daigdig. At sabi pa po ng aklat ng Apokalipsis ay ito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel o si Kristo at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon o kay Satanas. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So matapos po na matagpuan itong si Lucifer na nagkasala sa Diyos dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kaningningan, at sa pagiging sentro niya sa kanyang sarili at sa pakikipantay sa Diyos, ang sabi po ng Biblia ay nagkaroon po ng pagbabaka o ng pag-aaway sa sangkalangitan at lumaban po itong si Kristo o si Miguel sa dragon o kay Satanas. At ano po nangyari sa talatang 8? Ang sabi ng Biblia ay ito, at hindi sila nanganalo o nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. So dati po, sila po'y nakatahan doon, ngunit dahil sa pagkakasala, nagkaroon ng digmaan o ng malaking tunggalian sa langit. Kaya ano po nangyari? Itinapon sa lupa at hindi na nasumpungan ang kanilang lugar sa langit sapagkat sila po ay nasa lupang ito. So originally, ang malaking tunggalian po mga kaibigan, mga kapatid, ay nagmula po sa langit na bayan na siya pong tirahan ng ating Panginoon. At sabi pa sa talatang 9 ito, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sabi po ng Biblia, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. So ang gawain po nitong si Lucifer dati, sa wikang Ingles po ay a great deceiver o sa ating lengguwahe ay Satanas, ay ano pong kanyang gawain? Dumadaya sa buong sanglibutan. Yun po ang kanyang ginagawa sa ating kapanahunan dito sa lupa. Wala po siyang ginagawa sa bawat pagkakataon, sa bawat yugto ng sandali, kundi dayain, linlangin at ilayo sa Diyos ang bawat tao na katulad nyo at katulad ko. At matapos siya na ihagis mula sa langit, napunta po siya sa lupa, sabi ng Biblia, ano po ang kanyang ginawa? Siya ba ay nakontento na siya lamang ang nagkasala? Ano po ang sabi ng Biblia? May sinasabi po ang aklat ng Henesis patungkol po sa malaking tunggalian sa halamanan ng Eden. Ganito po ang sinasabi ng aklat ng Biblia. Genesis, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ang sabi ng Diyos. Ang ahas nga ay lalong tuso sa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang puno na nasa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Kung atin pong papansinin, kaibigan, yung tala po ng banal na kasulatan, sinabi ng Diyos, huwag ninyong pipitasin, huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ngunit ano po ang statement ni Satanas o ang kanyang mensahe? Tunay na hindi kayo mamamatay. So nakita nyo po, kaibigan, kapatid, yung dalawang panig. Sinabi ng Diyos, huwag mong pipitasin, huwag mong hihipuin, huwag mong kakainin, baka ka mamatay. Pero ang sabi ng Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. May dalawa pong mensahe na narinig si Eva. At sabi pa sa talatang 5 ni Satanas sa ito, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Kung atin pong napansin kanina sa aklat ng Isaiah, sinabi po doon at sa aklat ng Ezekiel na ang isa pong pagkakasala ni Lucifer ay ninais niya na maging katulad ng Diyos o maging parang Diyos. At yun rin pong kanyang ipinagkasalang yun ang ginamit niya kay Eva
para si Eva po ay tuksuhin na magkasala rin. Kaya ang alok niya kay Eva ay magiging parang Diyos. Yun po ang sabi ng Biblia, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. So, ibig sabihin po, kung ano po yung ipinagkasala ni Satanas o ni Lucifer, siya rin po ang kanyang ginagamit upang tayo pong mga tao ay dayain at ihulog sa tinatawag na pagkakasala. At sabi sa talatang 6 ito, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, kaningningan, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Kanina po, ang pinagkasala ni Lucifer ay dahil po sa kanyang karunungan o sa kanyang pagiging pantas. Yung po ang naglayo sa kanya sa Diyos dahil sa kanyang kagalingan, sa kanyang katalinuhan. At ito rin ang kanyang ginamit kay Eva. Diniktahan niya si Eva. So, nang makita ni Eva ang bunga ng punong kahoy na mabuting kanin at nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapantas o upang magpatalino, upang magbigay ng karunungan sa tao, ano kanyang ginawa? Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kumain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At sa talatang 7 ito ang sabi ng Biblia, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Sa langit po, nagkaroon po ng malaking tunggalian sa pagitan ni Miguel at ni Satanas, o ni Kristo at ni Satanas. At matapos po siya na maihulog sa lupa, ay nagpatuloy po ang malaking tunggalian sa sanlibutan. Kailan po yon? Nung naganap po ang pangyayari sa Eden. Sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin yan. Sinabi, at mamamatay ka. Sinabi ni Satanas, tunay na hindi ka mamamatay. So ang malaking tunggalian po ay naganap sa pag-iisip ni Eva. Sinabi ng Diyos, kapag ako'y kumain, mamamatay ako. Sinabi ni Satanas, tunay na hindi ka mamamatay. So ang malaking kalituhan, ang malaking tunggalian sa pag-iisip ni Eva ay naganap. At dahil sa tinatawag na kalayaang pumili, at dahil sa maling pagpili, si Eva ay nahulog sa pagkakasala. At nagwagi sa pagkakataong yun si Lucifer o si Satanas sa malaking tunggalian. Kaya mga kaibigan, nais ko pong ipunto sa inyo sa hapong ito o sa gabing ito na ang malaking tunggalian po ay nagaganap sa ating pag-iisip. Nasa sa atin po ang pagpili. Sino ang aking pipiliin? Si Kristo o si Satanas? Katulad po ni Eva, siya po ay ginamit ng kanyang kalayang pumili sa mali. Kaya po siya ay napunta sa kamatayan at nagbunga ng kamatayan ang kanyang maling pagpili. Ganoon na rin po sa ating mga tao. Ang malaking tunggalian po ay nagaganap kung alin po ang ating pipiliin, ang Panginoon o ang kaaway ba. At sinabi po ng Biblia ay ito, sino ang kay Satanas? So ang tao po ay nahulog sa pagkakasala. Ang tanong ay, sino ang kay Satanas? Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 8. Sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. So, ibig sabihin po, sa bawat pagkakataon na pinipili po natin na lumakad sa ganang ating sarili at lumakad ng hindi na ayon sa kalooban at kautusan ng Diyos, tayo po ay laging pumapanig sa kampo ng kadiliman o ng kaaway na si Satanas. At siya po'y nagwawagi sa malaking tunggalian. Sapagkat sabi ng Biblia, ang gumagawa raw po ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Sinabi po ng Biblia na ang taong gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ngunit dahil sa kabutihan sa pag-ibig ng Diyos ay nahayag ang kanyang anak upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Kaya po, ano ang pakikipagtunggali ni Kristo na kanyang ginawa? Siya ba ay nakontento lamang na doon lamang sa langit makipagbaka at makita ang kanyang mga nilang sa mundo na natalo sa malaking tunggalian? Hindi po, sapagkat may ginawa ang Panginoon, ang Ama na siyang nasa langit, kundi ito ang tala ng Juan 3, versikulo 16. Sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sinasabi po ng Biblia na ang Diyos raw po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya sabi ng talatay, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Tayo pong mga tao ay karapat-dapat sa kamatayan, ngunit dahil sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak, ang sabi ng Biblia, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay ano raw po? Hindi mapapahamak, kundi ano raw po? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabalik ng Diyos sa atin yung buhay na nawala po sa atin. Kaya ano pong sabi ng aklat ng Pilipos 2:5 versikulo 8? Sabi po ng Biblia ay ito, mangagkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Sinasabi po ng Biblia na tayo raw po'y magkaroon ng pag-iisip na ito'y katulad ng naka Jesus din naman, na siya raw po, bagamat nasaan yung Diyos. Atin pong isipin, si Jesus na sinasamba sa langit, si Jesus na dinadakila ng mga anghel, si Jesus na lumalang ng sanlibutan, nang dahil sa ating pagsalangsang, kasalanan ko at kasalanan mo, ay ibinigay niya ang kanyang sarili para tubusin ka sa pagkakasala. Hindi kanya hinayaan. Kung tutuusin, hindi kanya dapat o at ako iligtas. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, ay siya po'y nakipagtunggali kay Satanas doon sa krus ng Kalbaryo upang ako, ikaw at tayong lahat ay magkamit po ng buhay na walang hanggan. At ano pong ginawa ng mga tao? Nang si Kristo ay nagsakripisyo, kanila bang tinanggap ang Panginoon? Ganito ang sabi sa Isaiah 53, versikulo 3 hanggang 5 at 7. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Si Jesus sa kabila ng kanyang pagpapakababa, si Jesus sa kabila ng kanyang pagkakatawang tao, alang-alang sa akin at sa inyo, ano pong sabi ng Biblia? Hinamak po natin siya at itinakwil. Mas pinili natin na itakwil, mas pinili nating hamakin ang Panginoon, hindi natin pinili na siya'y tanggapin. Maling pagpili, kaibigan. At sabi pa sa talatang sunod ay ito, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Kaibigan, yung kasalanan mo, yung palo, yung sakit, yung sugat na para sa iyo at sa akin, ay inako ng Panginoong Hesus alang-alang sa iyo at sa aking ikaliligtas. Sabi pa dito, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Alam mo kaibigan, yung bugbog, yung suntok, yung sakit na dapat ako at ikaw ang nagtatamasa, inangkin yun ni Kristo nang dahil sa kanyang pag-ibig sa akin at sa iyo. Sabi pa ng Biblia, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Napakadakilang pag-ibig ng Panginoon, na sa kabila ng ating pagtalikod, na sa kabila ng ating pagsalangsang, na sa kabila ng ating pagmamataas at ng pagmamahal sa ating sarili, nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang sarili. Ang bugbog na para sa akin, ang hampas na para sa akin, ang palo na para sa akin at sa iyo, ang dura na para sa akin at sa iyo, ang suntok na para sa akin at sa iyo. Ang palo at hampas na para sa akin at sa iyo ay inako ng Panginoon, sapagkat ako at ikaw ay kanyang iniibig at minamahal. Sabi pa ng talatay ito, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati
ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupa na nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Ganun po, kaibigan, inantala ni Kristo ang malaking tunggalian. Ito po ay laban ni Jesus at ni Satanas, at tayo po ay biktima. Pero hindi niya po hinayaan na tayo maging biktima at mapariwara tayo at tayo mapunta at masadlak na tuluyan sa kamatayan, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Ngunit ang tanong, bilang mga tao na si Jesus ay nakipaglaban alang-alang sa akin at sa inyo, ano ba ang ating bahagi sa malaking tunggalian na nagaganap sa ating kasalukuyang panahon, sa ating mga isipan? Ito ang sabi ng aklat ng Biblia kung paano natin madadaig at tayo magwawagi sa malaking tunggalian. Apokalipsis 12, versikulo 10 hanggang 12. Sabi dito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Kaibigan mga kapatid, ang tangi nating sanggalang, ang tangi nating kalakasan sa malaking tunggalian na nagaganap, sapagkat ito ay si Kristo, ito ay si Satanas, ang tao'y nasa gitna, tayo ang pinag-aagawan sa malaking tunggalian. At tayo magwawagi, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng dugo ng kordero o sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi ng Biblia, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan, kaya't mga gala kayo o mga langit, at kayo nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At sabi Santiago 4, versikulo 6 hanggang 8 ito, ngunit si Kristo ay nagbibigay ng lalong dakilang biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At ano po ang panawagan ng Diyos sa atin? Ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at lisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpili po ay nasa sa atin. Tayo po ba ay yaong magpapakadalisay sa pamamagitan ng kalakasan at ng dugo ni Kristo? O tayo ba ay yung magpupunta sa kapahamakan na lalang ng kaaway? Kaibigan, ang malaking tunggalian ay nasa sa iyo. Nasa ating isipan. Sino ang ating pipiliin? Si Jesus ba na nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa iyo? O si Satanas na dumadaya, lumilinlang at nagnanais na ang bawat sa atin ay mapahamak? Kaibigan, alam ko na ikaw ay may pagnanais na tanggapin ang Panginoon, na magpasakop sa Kanya at piliin siya sa malaking tunggalian na nagaganap sa ating isipan. Kung ang pagnanais mo, kaibigan, ay tanggapin si Jesus, kung ang pagnanais mo ay sampalatayanan siya, nais kitang ipanalangin sa pagkakataong ito. Tayo ay manalangin, kaibigan. Dakilang Diyos, amin pong natuklasan at napag-aralan ang tungkol sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Amin pong nalaman na kami ang pinag-aagawan sa tunggaliang ito. At ang aming kalakasan lamang, Panginoon, ay nasa iyo. Nais ka naming piliin sa malaking tunggalian. Ayaw naming gumaya kay Eva na pinili ang kasalanan. Nais naming piliin ang katuwiran at kabutihan at kabanalan. Kaya dakilang Ama, ang akin pong dalangin sa gabing ito, pagpalain mo ang aking mga kaibigan na nakikinig at nanonood ng programang ito. Ganyan rin po ang iyong lingkod. Tulungan kami na patuloy na manindigan, piliin ka, at ikaw lamang ang sampalatayanan. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, at nawa sa iyong nalalapit na pagparito, kami mahanda na ikay salubungin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, kaibigan, sa iyong pagsubaybay sa ating
panoorin ito at sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Muli, ito po si Brother Hiner Mersene, isang mag-aaral sa Adventist University of the Philippines, at nag-aanyaya sa iyo na ikaw ay muling sumubaybay sa ating programa. Bukas po ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa likas ng tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito.